ano to calling. Hindi ko nga alam kung bakit ako tumakbo at paano ako napasok rito. Ang alam ko lang, siguro ito na yung hinahanap ng puso mo. Kasi ako wala sa plano ko to lahat. Nung pumasok ako dito, hindi ko alam bakit ako tinatanong ko rin yung sarili ko, bakit ako napapasok rito? Sabi ko nga siguro ito yung tinatawag na calling. Dumating ba sa point nung campaign period na parang susuko ka na? Kasi lahat ng barangay kailangan mong puntahan, may mga kailangan mong sakyan ng bangka, kailangan mong maglakad. Dumating ba sa puntong gano'n? Naku, every now and then yata dumadating yung punto na yun, pero dahil nandyan na yan at tingin ko, yung mga tao habang nakikita mo na may kailangan sila, anong kailangan nila? Number one is pagbabago. Ano yung mga pagbabago na kailangan nila? Siguro, yun yung iniisip mo lang palagi. Bakit kailangan ba akong ayaw o hindi? Isusulong ko ba o atras ako? So, yun yung palaging iniisip mo kasi palaging may nasa likuran mo na umaasa sa'yo. Vice Mayor, anong pagkakaiba ng mundo ng show business sa mundo ng public service? Nako, ang public service kasi more on personal approach with the people. Ano yung kailangan mong ibigay sa kanila? Hindi kanila, kumbaga, sa showbiz kasi ikaw yung nangangailangan sa kanila, dito kasi ikaw yung kailangan nila. So yun yung difference, na kailangan kanila, kailangan mong pagsilibihan yung mga tao. Ang showbiz, kailangan mo sila dahil doon kakikita. Paano mo, Vice, na gamit yung background mo sa show business, sa entrepreneurship, sa hosting, sa position mo ngayon bilang Vice Mayor ng Pola? Actually, halos magkakadikit yun eh. Ang pagiging host, iisipin mo ano yung pwede mong i-tackle dun sa tao na to at pag-iisipan mo at ano ang pwedeng kailangan pagdating, negosyo pa rin siya, ano yung kakagatin ng tao, yun yung hosting. Pagdating sa politika, ano naman ang kailangan ng tao at paano ka kakagatin ng tao dun sa personalidad mo, magkakadikit sila. Yung pagiging, syempre, yung pagiging negosyante, negosyo yun. Magkakadikit sila kasi negosyo. Halos lahat may kailangan ng marketing. Kasi ako nagmamarket ng sarili ko bilang artista, nagmamarket ako ng sarili ko bilang host, nagmamarket ako ng sarili ko bilang negosyante. Kasi kapag hindi mo kayang i-market ang sarili mo, kung paano may ma-market yung sarili mo, yun din ang titingin sa product mo. So, kailangan magkakadikit sila. Pero prior to running Vice Mayor, tumutulong ka na rin sa bayan ng Pola in your private capacity. Yes. Hindi pa ako sa politika, wala pa akong plano noon. May mga ginagawa na ako para sa mga kababayan ko, lalo na sa kabarangay ko. Doon ako nag-start dahil gusto ko nga, sabi ko noon, babalik ako sa Pola kapag kaya ko na. Kasi noon, naglalakad ka nakaapak. Nung nagka-tsinelas ako, gusto ko nang i-share yung tsinelas ko. Siguro doon ako nag-start. Nung pumasok ka na this year, 2016, sa public service bilang Vice Mayor, anong status ng Pola? Anong dinatnan mo sa bayan ng Pola? Napaganon no? Marami akong nadatnan na alam ko na hindi ko kayang baguhin sa isang iglap lang. Pero within 50 days na nakaupo ako, more or less 50 days, 2 months and 10 days, something like that, marami akong na ibigay na programa na alam kong kailangan na ng mamamayan ng bayan ng Pola. Una dyan, syempre, yung baguhin mo muna kung ano yung nasa opisina mo. Pangalawa, kasi hindi yan magiging maganda yung trabaho mo kapag hindi mo alam paano baguhin yung nasa tabi mo. In good naman na sumabay yung mga tao sa tabi ko na, wow, kaya pala, pwede pala. And yung mga programs ko, na ano ba yung priority ko dito? Siyempre, pinapasweldo tayo ng gobyerno, magtatrabaho ako, yun naman pinangako ko, magtatrabaho ako. Minsan nga, 2 piso na lang yun namang ng wallet mo, pero kailangan mo pa rin ibigay. Kasi yun yung sinumpaan mong tungkulin, calling nga na tutulong ka hanggat kaya mo. Pero sana, dumating yung time na kayanin ko lahat. And yung pagbabago na ginagawa ko, na yung mga kulang na dinatnan ko, at yung gusto ko pang programa, sana sabayin pa rin ako ng mga kasama ko sa sanggunian, lalo-lalo ng mamamayan ng bayan ng Pola. Okay, ang priority trabaho sa bilang Vice Mayor ay syempre legislation. Bilang presiding officer ng sangguniang pambayan ng Pola, kumusta ang composition ng sanggunian ngayon? Well, alam mo, nagugulat nga ako kasi before iba yung
pagtingin nila sa pagiging vice mayor, legislator ka lang, ito lang ang pwedeng mong trabaho. Hindi pwede kang mag-touch ng executive na trabaho. Sa relasyon namin ng mayor at saka ng vice mayor, may natatouch ako na bagay na ginagawa ng mayor natin. Pero pinagbibigyan niya ako dahil siguro tingin niya na pwede naman. Kayang pagbigyan. Lalo na siyempre, yung pagbabudget ng ibang bagay, yung programs, lalo na pagdating sa drug campaign. So, sinusuport ako ng mayor. Na alam ko medyo natatouch yung pagiging executive niya, pero pinagbibigyan niya ako dahil alam niya naman na para sa bayan ito. Talking about your relationship with the executive branch, kumusta naman ang rapport ninyo, ang working relationship niyo with Mayor Doji? We're very much good friends. More than friends, no. We're very good friends and siguro dahil naging magkalaban kami, alam naman ng lahat yan, no? Naging magkalaban kami sa politika. Pero sabi nila, mas masarap kasama yung naging kalaban mo. Kasi pag minahal ka niyan, automatic, hindi ka na pwedeng iwan. And you run on the same ticket? Yes. Okay. Ano yung priority legislative measure mo dito sa bayan ng Pola sa unang 3 taon mo bilang Vice Mayor? Actually, ang pinupwersa ko talaga ngayon is yung water namin. Pangalawa, yung farm to market roads. And yung aming education, yung health, meron na kaming mga programa dyan na sinusulong namin ngayon, na which is nauunti-unti namin, na nandyan na. Nagugulat nga ngayon within 50 days, nandyan lahat yung programa at naunti-unti namin, except sa water system namin. And how about tourism? We know na marami kang contacts, marami kang linkages when it comes to tourism. Paano mo i-build ang bayan mo para mas marami at mas makilala pa ito, hindi lang dahil sa mga old houses na meron dito sa bayan, kundi other tourism potentials? Alam mo, ang bayan ng Pola, sinabi mo nga yan na marami kaming old houses. Alam mo, kailangan we ourselves are tourist na kasi tourist attraction. Kasi kami as like Noli de Castro, minsan pupuntahan mo, dyan ba yung bayan ni Noli de Castro? Kasi yun, kailangan i-develop mo lang ng gusto. Sino yung mga personalidad na meron dito? Gaano kaganda ang dagat mo? Gaano kaganda ang, syempre, yung bundok mo? Na napaka-virgin pa ng aming bayan. Pagdating sa tourist destination, wala pa kaming masyadong tourist na pumupunta dito. Kasi siguro dahil hindi pa namin ganun na ipopromote. Pero pag pupunta ka dito, hanapin mo muna yung mga personalidad na kilala dito sa bayan ng Pola dahil napakarami ng well-known personalities dito. Nandyan si AJ Falcon, Noli de Castro, Baldos. So, malalaking personalidad ang meron kami dito sa bayan ng Pola. At yun muna, ang tingin ko na pwede namin, na ginagamit namin sa promotion ng bayan ng Pola. Gaano kabait ang mga taga dito, gaano kaganda, gaano kababait, gaano kami makisama, at gaano ka-peaceful ang bayan ng Pola. And ano pa ang pwedeng makuha nila na wala sa ibang bayan. Kasi napaka-virgin ng aming bayan. Pagdating sa mga forest, yung dagat namin, meron kami ditong, meron kami dito na white sand. Later on, papakita namin yan sa buong Pilipinas na meron kaming ganito na ibang klaseng white sand ang meron sa Pola. Talking about tourism, kung dumating sa ganung punto na ready na ang bayan ninyo na tumanggap ng mga turista, the question is, ready ba ang facilities ninyo when it comes to tourism investment? Yes. Alam mo, kung nagawa ng ibang bayan yung homestay, siguro pwede natin yan mapuwersa just in case na meron talagang mga turista na walang mainstayan. Meron kami mga hotels dito, meron kami mga cottages. Kaya lang, ang tanong nga, ready ba yung tao sa ganitong karaming bulk ng turista? Kaya inuunti-unti muna namin bago namin i-full grown ang bayan ng Pola pagdating sa tourism. Kaya yung mga bagay na pwede pa namin unang pagkakitaan, except sa tourism, alaman natin na yan ang unang-unang pinagkakakitaan ng lahat ng bayan sa buong Pilipinas dahil meron nga tayong yung natural resources natin nandyan. No? Pero dahil sa amin, wala pa kaming ganong ka-ready na pupuntahan at matutuluyan ng mga tao. Pero homestay muna is yun yung tingin ko na pwede namin na by force ba yung mga tao? By force, i-offer natin sa mga tao. Alright,
talking about personnel, talking about people, so nabanggit mo kanina, Vice President Nolan Di Castro, Radyo Patrol 38, Noel Elamar, we have Ina Yes. Alegre, EJ Falcon. I mean, marami. Mayor Doji was mentioning lots of people nga kanina. Ano bang meron sa bayan ng Pola when it comes to tao? Alam mo, napaka-peace and loving people ang mga tao dito sa bayan namin. From there siguro, kaya minamahal kami ng ibang, kung saan kami mapunta at minamahal kami. Madali kaming katrabaho siguro. At lahat naman sa buong Oriental Mindoro. Pag sinabing Oriental Mindoro ka, pag sinabi, palagi nga lang nagkakaroon ng connotation, mangyan ka o wala. It doesn't matter kung ano pa yung, kung sino ka. Kaya lang siguro kailangan yung pagpapalaki sa probinsya, iba. No? Kasi tingin ko, na yung values at saka dito sa Pola, alam mo mas napaka-oldies ng mga tao dito. Nakita mo naman yung mga bahay namin. And every now and then makikita yung mga tao nagdadasal lang every now and then kung kahit anong problema dumating dito sa bahay ng Pola, makita mo lang sila sa simbahan. That's one of the assets. Yan ang asset ng mga tao rito. At siguro mas marami yung pagkakaisa din nila at namin. Nagkakaisa kami sa isang layunin. How's the relationship between provincial government officials, congressional officials, and the local officials ng bayan ng Pola para mag-continue yung development natin? Well, yung relationship natin with the governor, congressman, vice governor, other politicians ng Oriental Mindoro, full support naman sila sa Pola. And we are very much happy kasi alam mo, nung pumunta dito yung ating DA Secretary, inuna nila ang bayan ng Pola at maraming projects na ibinigay sa bayan ng Pola. Kailangan lang talaga natin nabantayan at tingnan ano ang susunod para sa mga mamamayan ng Pola kasi hindi pwede lang natin na ibinigay at isinubo tapos hindi natin babantayan. Ano ang susunod? Kailangan bantayan mo talaga siya. Alright. After discussing the legislative measures na gusto mong ipasa dito sa bayan ng Pola, let's talk about quasi-executive. Alam naman natin, you still have this capacity na mag-implement ng mga programs. Ano nga asahan ng bayan ng Pola kay Vice Mayor Jennifer Cruz sa susunod na 3 taon? Anong dapat at ano yung mga specific programs na gusto mong tutukan sa iyong bayan? Alam mo, simple lang palagi ang sinasabi ko. Magtatrabaho ako para sa mga tao. At kung ano yung pwedeng ibigay ko para sa inyo, hindi ko kayang i-promise ang langit at ang buwan at ang araw. Hindi ko kayang i-promise yan. Pero sisiguraduhin ko, yung lahat ng pwede kong ibigay as Jennifer Cruz, as Vice Mayor ng Pola, tatrabahuhin natin yan ng sabay-sabay dahil hindi ako pwedeng magpaunlad ng isang bayan as Vice Mayor na mag-isa lang. Lagi kaming isang grupo dyan at sasabayan ko sila. Sino ang pinaghuhugutan mo? Sino yung motivation mo para ganito na lang yung desire mo na mag-serve sa iyong mga kababayan? Siguro my family, my husband, very supportive kasi sa lahat ng projects na nilalabas ko sa bayan ng Pola. I don't like to mention ng mga ibang projects kasi siyempre kailangan ko pa ng mas maraming budget for that. At sana may mga ginutong puso na sumabay sa pagunlad ng bayan ng Pola at suportahan yung mga programa natin. Yan yung husband ko, number 1 na supporter. At yan ang inspirasyon ko yung mga anak ko. Para lang, siguro sabi ko nga, gusto ko later on kapag namatay naman ako, may legacy ako na nagawa para sa bayan ng Pola. Alam mo yung legacy, minsan pinag-aawayan pero siyempre para sa akin, pag para sa'yo. At sana makagawa ako ng isang bagay para sa bayan ng Pola na hindi nila makakalimutan. Talking about legacy, before the end, although kaka-start ko pa lang, before the end of your first term, paano mo gusto kang maalala ng iyong mga kababayan dito sa Pola? Gusto kong maalala nila ako as simpleng tao. Maalala nila ako na nagtrabaho ako para sa bayan. At kung ano yung programa na kailangan nila, na ibigay ko sila ng tama. Napapanood tayo sa buong Oriental Mindoro through our cable channel, through social media, syempre ang mga Facebook users natin. Mensahe sa ating mga kababayan na mula sa Pola na gustong tumulong, gustong makibahagi sa pagpapaunlad ng bayan at sa mga gustong bumisita sa iyong bayan, paano mo sila i-convince? Sana po, ang bayan ng Pola isa sa pinaka-virgin na bayan sa Oriental Mindoro. Napakaganda po ng beach natin. Napakaganda po ng ating mga bundok. Lahat kompleto po tayo. May lawa, lahat. May falls, kung anong gusto mo sa bayan ng Pola. Sana naman po, dun sa gustong mag-invest
sa Bayan ng Pola. Wini-welcome po namin kayo ng dalawang kamay sa Bayan ng Pola. At sana tulungan niyo pong mapaunlad natin ang bayan natin dun sa mga kababayan natin nasa ibang bansa, nasa ibang lugar na alam naman natin na sobra-sobrang pera. Sana dito kayo mag-invest sa Bayan ng Pola dahil isa sa pinakamagandang lugar sa Oriental Mindoro ay Bayan ng Pola dahil nandito na po lahat. Mga kaibigan, TV anchor, entrepreneur, isang kaibigan, may-ari, President and CEO ng ComGuild Center for Journalism, Speech and Style, Vice Mayor ng Bayan ng Pola, Honorable Jennifer M. Cruz. Maraming salamat sa iyong time, ma'am. Sir Don, maraming salamat po. May pleasure kasi syempre sobrang happy ako na-interview nyo na naman ako and syempre sa mga estudyante ng Davian High. And thank you so much. Thank you. Sana tulungan nyo po kami sa aming mga layunin dito sa Bayan ng Pola. And alam ko naman sinusuportahan nyo kami through media. Thank you po.